Who's Denise? My twin sister. You have a twin sister. Nilingan ko si Rodante nang mapansin ang gulat sa boses niya. Marami pa nga talaga akong hindi nalalaman tungkol sa iyo. Ngumiti lang ako. Gusto ko sanang mauna na siyang umuwi, pero ayaw naman niya akong hayaan na pumuntang mag-isa. Nagpumilit siyang sumama kahit panay ang sakit ng ulo niya dahil sa biyahe. Pagdating namin sa bahay ni Norman, dumiretso na kami sa loob. Naabutan kong abalang nagbibigay ng instruction si Norman sa mga katulong. Where's my sister? Hinarap ako ni Norman at ilan sandali itong natigilan. Nang mabaling kay Rodante na nasa likuran ko ang paningin niya, bahagyang nalukot ang kanyang mukha. Rodante, this is Norman. My sister's husband. Pakiramdam ko, kailangan kong ipakilala silang dalawa sa isa't isa kaya ginawa ko. Alam kong alam na ni Rodante ang naging sitwasyon namin noon ni Norman, sinabi lahat ni Mira. Lumapit si Rodante at nakipagkamay kay Norman. Pagkatapos ay kinausap ako ni Norman ng masinsinan na malayo kay Rodante. He told me about Denise's condition. Gusto ko sanang sumama sa kanila para bantayan ang kakambal ko, pero humingi siya sa akin ng pabor na hindi ko matatanggihan. Liwan ko si Camille sa mga magulang ko, and Denise wants to leave Camille with you. Please, take care of my daughter. Hindi kami aabutin ng ilang araw. I found myself nodding to him. Hinatid ko sila hanggang sa labas. Tulog si Camille habang nilululan nila ito ng sasakyan. Puno ng pag-aalala nang panoorin kong tumakbo palayo ang kotseng kinalululanan nila. Norman Bermudez, ha? Napalingon ako kay Rodante sa sinabi niya. How did you know his full name? Nagsalubong ang mga kilay niya sa sinabi ko. Pinakilala mo kami kanina. I only told you his name, hindi ang apelyido niya. Matagal siyang natigilan. Pinagwalang bahala na lang namin iyon at bumalik na sa loob ng bahay. Sinabi ko sa kanya ang pabor na hiningi sa akin ni Norman. It's fine with me, but it just bothered me a little. About what? Bakit ayaw niya iwan sa magulang mo, o hindi kaya, parehong iwan ang kambal nila sa mga magulang niya? Bakit kailangan paghiwalayin nila ang mga bata? Matagal akong natahimik. Sabi ni Norman, si Denise ang mismong may gusto na iwan sa akin si Jake. Maybe because she knows I'm longing for a baby. Halos mabaliw ako nang makunan ako, at alam iyon ng kakambal ko. Gusto ni Denise na maranasan kong mag-alaga ng baby. Kay Jake man lang, maiparamdam ko ang pagmamahal na hindi naramdaman ng sarili kong anak. Pagkapasok namin sa kwarto ng kambal, si Jake na lamang ang nandoon kasama ang isang katulong. Iniwan na kami nito at lumabas na. Mabilis na umagos ang mga luha sa pisngi ko nang masilayan ang 1 taong gulang kong pamangkin. My hands even started shaking as I took her and held her in my arms. Anak, I whispered, how I wished. Sana buhay pa ang baby ko. Sana kasama ko pa siya at hele-hele ko sa mga bisig ko. Pero dahil kina Rodante at Mira, I lost my baby. Binalingan ko si Rodante na titig sa akin. Naglandas ang mga luha sa pisngi ko. I wanted to ask him why. Why me? Bakit ako pa ang kailangang mawala ng anak nang dahil sa kanila ng kabit niya? Bakit? Karel, he whispered, his voice filled with pain. Nilapitan niya ako at pinunasan ang bawat luhang pamatak sa magkabila kong pisngi. Natataranta akong lumapit kay Jake matapos kong magtimpla ng gatas. Mula nang gumising siya kaninang umaga, wala na itong tigil sa pag-iyak. Baka naninibago siya sa atin. Pumasok si Rodante sa kwarto ko at lumapit sa amin ni Jake. What are you doing here? Bumalik ka na sa kwarto mo. Maingay si Jake, sasakit lang ang ulo mo sa kanya. Ngiti ang isinagot sa akin ni Rodante bago umiling. Na I'm going to help you. Hindi madali ang mag-alaga ng bata. Pero, at para masanay na rin tayo. Kapag tayo naman ang nagkaanak, hindi na tayo masyadong mahihirapan dahil may experience na tayo. Mahina siyang tumawa. Ako naman ay matagal na natigilan. Ang bote ng gatas na dala ko para kay Jake ay unti-unting dumula sa kamay ko hanggang sa mahulog iyon sa sahig.
Napansin ni Rodante ang reaksyon ko. He stared at me for a long period of time before picking up the bottled milk. Siya na ang nagpadidi kay Jake, siya na rin ang naghele rito. Good thing you stopped crying, ha? Do you wanna eat? Wanna play? Daddy Rodante will play with you. Nakaupo ako sa isang sulok habang pinanonood si Rodante na makipag-usap habang hinihele pa rin si Jake. Tumigil na ito sa pag-iyak. Sa katunayan, maririnig na sa apat na sulok ng kwartong ito ang pagtawa niya. Paminsan-minsan, sinusulyapan ako ni Rodante. Ngumingiti siya, pagkatapos ay ibinabalik na naman ang atensyon kay Jake. Oh, magmeryenda muna kayong dalawa. Pumasok sa kwarto si Manang Panyang at nakangiting inilapag ang tray ng pagkain sa side table ng kama ko. Tamang-tama, gutom na rin ako. Alam ko, sa laking tao mo, magugutom ka talaga. Tumawa si Manang Panyang bago kinuha si Jake mula kay Rodante. Ako na muna ang mag-aalaga sa cute na baby na ito at kayo'y magpahinga na muna at kumain. Lumabas ng silid si Manang Panyang. Dadalhin niya raw si Jake sa garden. Tumayo naman ako at hinanda ang gamot ni Rodante. Habang nakaupo kami sa harap ng coffee table sa loob ng kwarto ko, uminom ako ng juice habang si Rodante naman ay kumakain at nakatingin sa akin. Kabado ako dahil iba ang ihip ng hangin sa paligid. Asawa ko. I closed my eyes for a second when he started talking. Sabi ko na nga ba? Kaya kakaiba ang ambience kanina pa. Ano iyon? Ibinaba niya ang platito kung nasaan ang cake na kinakain niya, at saka ibinigay sa akin ang kanyang buong atensyon. Nag-away ba tayo bago ako na aksidente? Kaya ba kita hinahabol nun? Hindi ako sumagot. Ang totoo ay hindi ko alam ang sasabihin. Pilit akong nag-isip ng pwedeng ay dahilan pero wala akong mock-up ang mga salita. Umiling ako bagong umiti. Hindi. Matagal akong tinitigan sa mukha ni Rodante. Nakikita ko ang takot sa mga mata niya. Siguro, takot sa pwede niyang malaman. Sa makukuhang sagot mula sa akin. It's okay, you can tell me. Hindi talaga. I avoided his gaze and started shaking my head. Kaya ba magkahiwalay tayo ng kwarto? Natigilan ako sa narinig. I turned my gaze to him and saw his eyes. They were sad. At hindi ko suot ang wedding ring natin. Even you don't wear a ring. Mabilis kong itinago ang mga kamay ko. Nagbuga ako ng hangin. I don't know what to say anymore. Paano ko pa pagtatakpan sa kanya ang sitwasyon namin ngayon? I deserve to know the truth. I looked at him with what he said. Para malaman ko kung bakit napaka-distant sa akin ng asawa ko. Rodante, I'm trying everything to get closer to you, Karel. Pero nararamdaman ko, may malaking pader ang nakaharang sa pagitan natin. Umiwas ako ng mukha. Ang balak ko ay tumayo na para umalis, pero napigilan niya ako sa kamay. Hinawakan ako ni Rodante sa magkabilang braso at tinitigan ng mataman sa mga mata. Tell me what's wrong, what's the problem? Tell me what I did to make you like this. May kabit ka. Natigilan kaming pareho nang marinig ang ingay mula sa nakabukas na pintuan ng kwarto ko. Si Manang Panyang, nahulog nito ang bote ng gatas ni Jake. At mukhang narinig nito ang usapan namin dahil gulat na gulat ang mukha nito. Tumayo ako at binalak sanang lapitan si Manang Panyang para kunin sa kanya si Jake, pero pinigilan ako ni Rodante. Manang, lock that door, utos niya habang nakatuon sa akin ang paningin. Bumaling ako kay Manang Panyang at umiling, pero matapos niyang pulutin ang bote ng gatas, sinunod niya ang utos ni Rodante. Umalis siya at nilock ang pinto ng silid. Rodante, bitiwan mo ako. Hinawakan niya ako sa magkabilang braso. Malamlam ang mga mata niya at nagsusumamo. I feel like I'm looking at someone else's eyes right now. Parang hindi si Rodante ang kaharap ko. Sabihin mo sa aking hindi totoo ang sinabi mo. Galit ka lang, di ba? Asawa ko, galit ka lang kaya mo nasabi iyon. Umiling ako sa kanya. Kumawala ako sa mga hawak niya at humakbang paatras. It's true, it's the truth. Hindi ko yun magagawa sa iyo, Karel.
Nararamdaman ko, kahit wala akong maalala. Alam ko, mahal kita, hindi ko magagawa ang bagay na yun sa'yo. Sana nga, nag-angat ako ng paningin. Mabilis na nag-init ang gilid ng mga mata. Sana nga, hindi na lang totoo. Kasi kung hindi lang kami nagkaganito, hindi sana ako nakunan. Ngayon, kasama ko pa ang baby namin. Rodante, please, lumabas ka muna. Masama ang pakiramdam ko. Matagal niya akong pinagmasdan sa mukha. Nangingilid na ang ilang butil ng luha sa pisngi ko. I'm tired of all of this. Gusto ko na lang magpahinga kasama si Jake. Please, leave. Lang ulit siyang lumunok bago tuluyang lumuwag ang pagkakahawak niya sa akin. Laglag ang mga balikat, nakatungo siyang lumabas ng kwarto. It wasn't my intention to tell him the truth, but he forced me. Hindi ko na alam ang sasabihin kaya napilitan akong ipaalam sa kanya ang tungkol kay Mira. Hindi mo dapat ginawa ang bagay na iyon. Nakatayo si Manang Panyang sa harap ko habang hele ko ang natutulog na si Jake sa mga braso ko. Oh, God, she looks like an angel. A sleeping angel. Ganito rin siguro ka-cute ang baby ko kung hindi siya kinuha agad sa akin. Alam mo naman ang bilin ni na Sir Jameer at Dihan. Mahigpit nilang sinabi na huwag ipapaalam ang tungkol kay Mira. Pero bakit? Tumayo ako saka maingat na inilapag si Baby Jake sa kama. Saka ako lumapit kay Manang Panyang at nagsalita sa pabulong na paraan. Bakit hindi pwede? Si Mira ang dapat na kasama niya ngayon, si Mira ang dapat na tumutulong sa kanyang makaalala. Siya ang dapat na nag-aalaga kay Rodante. Hindi ko alam. Hindi nila sinabi ang dahilan, pero siguro, para hindi maging komplikado ang lahat. Nilang ako bago lumapit sa salamin na bintana. I lost my baby because of them. And now, I'm the one who should take care of him. Karel, dapat nakita mo ang hitsura ni Rodante kanina. Lugmok na lugmok siya. Nagagalit siya sa kanyang sarili dahil sa nalaman niya. Paano naman ako? Nilingan ko si Manang Panyang. Nawalan ako ng anak ng dahil sa kanila. Wala akong kasalanan pero ang laki ng bayad na kinuha sa akin. Walang kasing sakit, Manang. Mabilis na napalitan ng awa ang makikita sa mga mata ni Manang Panyang. Nilapitan niya ako at niyakap ng mahigpit. Anak, patawarin mo ako. Gusto ko lang makatulong sa inyo, pero hindi ko napapansin ang sakit at hirap na pinagdadaanan mo. I hugged her back. Umiyak ako habang nakatingin kay Jake. Natutulog na si Jake sa kwarto kaya nang sumapit ang gabi, bumaba na muna ako para maghapunan. Magpapadala ako ng pagkain mamaya sa kwarto ni Rodante. Ayaw niyang magpaistorbo. Bumuntong hininga ako pero naisip ko na para sa ikabubuti na rin ito. At least, kapag naalala na niya ang lahat, hindi niya ako pwedeng sisihin kung bakit hindi man lang ako nagsalita. Karel. Natigilan kami sa pagkain nang marinig ang boses na iyon. It was faint, almost like a whisper. Nakita ko si Rodante sa tapat ng nakabukas na pinto ng kitchen. He was looking straight at me. Rodante, iho, halika. Gusto mo bang kumain? Nagugutom ka ba? Agad na tumayo si Manang Panyang para kumuha ng plato para sa kanya. Ako naman ay nakatingin lang sa mukha ni Rodante. Mapatla iyon, at namumula ang mga mata niya na para bang nagpipigil siya ng iyak. He walked slowly towards me, at itinaas niya ang bagay na hawak niya sa isang kamay. Is this her? Natigilan ako nang makita ang hawak niyang cellphone. May litrato sila ni Mira doon, pareho silang nakahubad at natatakpan lang ng puting kumot ang mga hubad nilang katawan. Is this my spare phone? I found it inside a drawer. And this woman is my. Kumuyam ang mga kamao niya. Ni hindi niya magawang sabihin ang salitang iyon. Is this my mistress? Tumayo ako at mabilis na umalis. Sinundan ako ni Rodante at naabutan niya ako sa tuktok ng hagdan. Karel, please, you should go to her. I turned towards him. Hinarap ko siya, tinanguan at nginitian. Mabilis na nagsalubong ang mga kilay niya. No, asawa ko, hindi. Rodante, ikaw ang asawa ko, ikaw ang pinakasalan ko.
Hindi ako pupunta sa kahit na kaninong babae. Kinuha niya ang mga kamay ko. Hindi mo naiintindihan. Napapitlag ako nang bigla niyang ibato ng malakas ang cellphone na hawak niya. Tumama iyon sa pader at nawasak. Bakit mo ba ako pinagtatabuyan? Ayoko sa iba, Karel. Sa iyo lang, dito lang ako sa tabi mo. Rodante, hindi mo naiintindihan. Binawi ko ang mga kamay ko at umiling. Si Mira ang mahal mo, hindi ako. Please, Karel, huwag mong gawin ito. Asawa ko, mahal kita. Huwag mo akong ipagtabuyan. Halos lumuhad sa paanan ko si Rodante. Halos magmakaawa siya, huwag ko lang iwan. Just like how I did back then, when he pushed me away for Mira. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon, asawa ko. Isang pagkakataon lang. Please, ayusin natin ito. Aayusin ko ito. Natigilan ako nang makita siyang lumuluha. Ngayon ko lang siyang nakitang lumuha para sa akin. Kung hindi pa siya nawalan ng alaala, hindi niya ako pakikitaan ng ganitong pagmamahal. Huwad na pagmamahal dahil hindi totoo ang nararamdaman niya. Tumingin ako kay Manang Panyang na nasa baba ng hagdan. Nakita kong tumanggo siya sa akin na parang sinasabi na bigyan ko ng pagkakataon si Rodante. Pero kung gagawin ko iyon, ako lang ang masasaktan. Ako lang ang mahihirapan sa aming lahat. I'm sorry. Umiling ako sa kanila bago tuluyang tumalikod at pumasok sa kwarto ko. Buong araw, iniwasan kong lumabas ng kwarto. Alam kong nasa labas lang si Rodante, naghihintay sa akin. Pero ayaw ko munang makita siya. Ayaw kong maalala ang lahat ng sakit. Hindi lang trauma ang nakuha ko nang dahil sa kanya, higit pa doon. Walang hanggang katapusang paghihirap ng loob, leon ang ibinigay niya sa akin. Natigilan ako sa pag-iisip nang magsimulang umiyak si Jake. Kinuha ko ang gatas nito at sinimulan siyang padedihin. Maya't maya ang tawag ni Norman, kinukumusta si Jake sa akin. Maayos na raw si Denise at anumang araw, babalik na rin sila. I hope you can stay with me much longer, love. Bulong ko kay Jake at saka kinantilan ito ng halik sa noo. Niyakap ko siya habang pinapaded. Susulitin ko na ang oras na magkasama kami, na maipadama ko ang pagmamahal ko sa kanya. Bagay na hindi ko nagawa sa sarili kong anak. Kerek, mabilis akong nagangat ng tingin sa pinto nang makarinig ng mga katok doon. Bumukas iyon at sumilip si Manang Panyang. Nagdala ako ng makakain para sa iyo. Ang paborito mo, chicken salad na sobrang lamig. Napangiti ako. Thank you, Manang Panyang. Sa likuran niya ay nakasunod si Kuting. Madalas itong umalis ng bahay, lalo't panay itong kinukulit ni Rodante sa tuwing nandito ito. Nilapag naman ni Manang ang tray na dala niya bago lumapit sa akin at naupo sa tabi ko. Kumusta si Baby Jake? Okay naman po, laikan pa rin at malakas damid. Sana lumaki siyang healthy at medyo chubby. Tumawa si Manang Panyang. Kamukha mo siya. Kamukha namin ni Denise. Ilang segundong tumahimik si Manang Panyang. Tanging ang ingay ng munting pag-iyak ni Jake at ang pag-ihip ng hangin sa nakabukas na bintana ng kwarto ko ang maririnig. Hiha, sana huwag mong masamain itong sasabihin ko. Nakuha ni Manang Panyang ang atensyon ko dahil sa sinabi niya. Pero sana, mapagbigyan mo si Rodante. Pero Manang, hiha, humihingi siya ng kapatawaran at pangalawang pagkakataon. Bakit hindi mo pagbigyan? Kaya lang naman niya iyon ginagawa dahil wala siyang maalala. Kita niyo naman ho ang ugali niya noon, napakasama niya. Paano kung hindi na bumalik ang mga alaala niya? Natigilan ako sa sinabi nito. Sinabi yan ng doktor, may mga pagkakataon na hindi na bumabalik ang alaala ng mga taong nagkakaroon ng amnesia. Paano kung iyon ang mangyari? Paano kung hindi na niya maalala si Mira? Nagbuga ako ng hangin. Umaasa ako na sa pamamagitan yun, gamaan ang pakiramdam ko, pero lalo lang bamigat ang dinadala kong sama ng loob sa dibdib ko. I turned my full attention to Jake. Napansin siguro ni Manang Panyang na umiwas ako kaya matapos magbuntong hininga, iniwan na niya ako. Baby Jake started crying louder. Pinapaded ko ito, nilibang ng mga laruan at kung ano-ano pa, pero ayaw nitong tumigil sa pag-iyak.
Nagsimula na akong matakot dahil pulang-pula na ang mukha niya. Diyos ko, baby, ano bang problema, ha? Please, stop crying, love. You're scaring Mama Karel. Karel, natigilan ako sa paghihil nang marinig ang boses na iyon. Nakatalikod ako mula sa pinto kaya hindi ko siya makita, pero narinig ko ang pagpasok ni Rodante sa kwarto. Give her to me. Nilingan ko siya nang sabihin niya iyon sa malambing na paraan. Nakangiti pa siya habang nakalahad ang mga braso para kay Jake. I gave him a look before giving baby Jake to him, and Rodante started to slowly cradle her. To my surprise, she stopped crying. Pinanunod ko sila, nakangiting hinihele ni Rodante si Jake at nakikipag-baby talk dito. She started to smile at him. Napangiti rin ako sa nakita. Nang balingan ako ni Rodante, he whispered the words. I love you. Alam kong hindi totoo iyon. Sinasabi niya lang ang mga salitang iyon dahil wala siyang maalala, but I decided to give him another chance hanggang sa bumalik lang ang mga alaala niya. Hanggang sa bumalik siya sa totoong mahal niya. Mira didn't steal Rodante. My husband chose her over me.